Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray. Thank you. Yay. It's almost bigger than mine. Is it? It is a little bigger. Do you like it? Karamihan sa mga bata pag nagbe-birthday, ang gusto nila na regalo sa kanilang kaarawan, kundi laruan, cellphone, gadgets, o di kaya PlayStation, computer, at kung ano-ano pa mga panglibangang bagay na meron dito sa mundo. Pero sa video na ito, nakakatuwang isipin na merong bata na ang ninanais sa kanyang kaarawan ay Biblia at ito ang kanyang kagalakan. Nakita niyo po sa kanyang murang edad ay hinahanap niya ang salita ng Diyos. Hindi kagaya sa mga bata sa henerasyon natin ngayon. Kung ano-ano ang ginagawa. Sa murang edad, nakababad sa komputeran, babad sa cellphone, puro laro ang inaatupag, wala nang respeto sa magulang. Kung sumagot, ay kala mo hindi magulang ang kausap. Ganyan po talaga ang mangyayari mga kaibigan. Kung hahayaan na lang natin ang ating mga anak na masadlak sila sa mga makamundong bagay at hindi natin sila gagabayan sa mga espiritual na bagay. Bilang tatay, ako'y sobrang nagagalak dito sa videong napanood kong ito. Dahil ako po ay meron din mga anak. At yung dalawa kong anak ay araw-araw tuwing umaga ay nagbabasa ng Biblia. Isang 6 years old at isang 9 years old. At yung makita at malaman mo na yung iyong anak, ang hawak tuwing umaga ay Biblia at hindi cellphone, hindi laruan. Mas inuuna mo nang hanapin ang salita ng Diyos kaysa sa kung ano pa mang bagay bago magsimula ang araw. Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam at isang kagalakan ng isang magulang na ganyan ang ginagawa ng ating mga anak at hindi sila nakikipamatok sa mga ganyang klaseng gawain ng sanlibutan, kundi sila ay namumuhay patungo sa Diyos. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Kailangan natin silang turuan habang sila ay bata pa lamang. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Habang bata, turuan na po natin sila kung ano ang gusto natin na maging landas ng ating mga anak. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ituro mo ang Diyos sa Kanya, ituro mo ang Panginoong Hesukristo sa Kanya na siya ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa mga bagay na pangsanlibutan lamang. Dahil pag hindi mo tinuruan ng iyong anak na mga pang-espiritual at maka-Diyos na bagay, ang mundo ang magtuturo dyan. At siguradong hindi nyo po magugustuhan pag ang mundo ang nagturo sa inyong mga anak. Kaya't habang may pagkakataon, habang sila ay bata pa lamang, ay dapat nilalagay na natin sa kanilang mga kaisipan na dapat nilang hanapin ng Diyos. Dahil kung titignan nyo ang ating mga kabataan ngayon, ang dami dyan, bata pa lamang, buntis na. Bata pa lang nakakatikim na ng mga droga. Bata pa lang ay ang lakas na magbisyo. Bata pa lang ay sobrang palamura na. Kung makasagot ay parang hindi magulang ang kausap. Kaya't huwag po nating hayaan na lumaki sa mga makamundong bagay ang ating mga anak. Kundi igabayan po natin sila patungo sa pang-espiritual na kanilang lalakaran sa kanilang buhay. At ituro natin sa kanila ang pagbabasa ng Biblia at ang pananalangin dahil yan lang po ang tanging communication natin sa ating Diyos. Dahil tatandaan natin, ang isang good communication ay nagkakaroon po yan ng good relationship. Kaya't kung gusto natin magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos, panatiliin natin ang good communication, ang good fellowship sa ating Diyos sa pamamagitan ng prayer and Bible reading. That's why, hindi man hilingin ng inyong anak ng tulad na nasa bidyong ito, ang regalong Bible, ay kayo na po ang mag-insist. Regaluhan nyo sila ng Biblia. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.